Magandang umaga Pilipinas. Sa mga kabubukas lamang ng telebisyon, narito na po yung mga pinakabagong detalye hinggil sa ating binabantayang bagyo. Batay nga po sa 5 a.m. weather bulletin ng Pag-asa, huli pong namataan itong ating binabantayang bagyong si Karina. Yan po ay sa layong 205 kilometers. East po yan ng kasiguran, dito yan sa may bahagi nitong Aurora. Ayon po sa Pag-asa sa ngayon, dahil nga lumakas pa ito, taglay na nito yung lakas ng hangin nga abot sa bahagi po yan ng 85 kilometers kada oras at bugsong papalo na sa ngayon sa 100 kilometers per hour. Inaasahan natin yung pagkilos ng bagyo, yan po ay sa direksyong northwest naman sa bilis na 20 kilometro kada oras. Ayon po sa Pag-asa, makakaranas ng mahina ng moderate hanggang sa malalakas na pag-ulan itong mga lugar na sakop nitong 400 kilometers diameter ng ating binabantayang bagyo. At sa ngayon nga nakataas yung Tropical Cyclone Warning Signal number 2. Dito po yan sa may bahagi ng Isabela, Ilocos Norte hanggang dito sa may Apayao. 61 hanggang 120 kilometers per hour din na hangin yung posibleng maranasan dito po yan sa Kalinga, Cagayan hanggang sa may Babuyan Group of Islands. Nasa ilalim naman ng Tropical Cyclone Warning Signal number 1 itong Ifugao, Benguet, Ilocos Sur at pati na rin itong La Union. Kasama rin sa mga pinag-iingat itong mga residente ng Mountain Province, Nueva Vizcaya, Quirino at Aurora. Ayon po kay Pag-asa weather forecaster Meno Mendoza, kung hindi magbabago yung bilis at direksyon ng ating binabantayang bagyo, inaasahan po nating tatama ito sa kalupaan nitong bahagi nitong Isabela at Cagayan. Yan po ay mamayang hapon o kaya naman ay mamayang gabi, pero posible pa rin itong lumakas sa pagiging ganap na severe tropical storm. At kaugnay nga nitong ating binabantayang bagyo, sa ngayon po makakaranas ng maalon hanggang sa napakaalong lagay ng karagatan itong mga baybayin. Dito po yan sa bahagi nitong northern at eastern seaboards nitong Luzon. Ibig sabihin po pinagdodoble ingat lalong-lalo na yung mga may maliliit na sasakyang pandagat dahil po sa nasabing sitwasyon ng mga karagatan. At bago po tayo magtapos, isang nakamamanghang tanawin yung nakuhaan ng video ng isa sa mga itunuturing na most isolated islands sa Pilipinas. Yan po yung isla ng Babuyan. Bagamat nasa dulong hilaga ng ating bansa, hindi napigilan ang mga mangingisda na ipaabot ang kanilang mensahe ng kapayapaan na kanilang inihayag gamit ang mga bangka. At yan po ay napapagitnaan nga ng Ilocos at Batanes, matagal na umanong walang nadadaong na barko sa nasabing isla, kaya naman tuwang-tuwa yung mga residente nang bisitahin kamakailan ng Armed Forces of the Philippines at mga volunteers na naghatid ng mga school supplies at serbisyong medikal. Tunay ngang ang kapayapaan dapat ay walang kinikilalang distansya saan man sa mundo. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Abangan niyo po ang aming update sa aming mga social media accounts at i-download na rin ang Panahon TV mobile app para handa kayo sa magiging lagay ng panahon. Ako po ang inyong nakasama, Desiree Jonio. Magandang umaga at mag-ingat po kayo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.